Anong biggest challenge mo in running a business? So, as identified, I have top 3 na biggest challenge ko in running the business. Kasi hindi naman yan 100% smooth eh. Number 1, finding the right people. So, napaka-importante ng mga employees natin. So, finding the right people for your company, yung magmamahal sa company mo, magmamalasakit sa company mo. Number 2 would be system because we are a service provider. So, kailangan continuously nag-i-innovate kami, continuously nag-i-improve kami ng aming system and processes. That's why we have that BR, business review, na ginagawa. Yung third, yung biggest, yung mga shot call kung kailan ka dapat mag-scale. Kasi, di ba, kapag ka may opportunity na mag-scale at hindi ka na-scale, na miss out mo yon, pwedeng i-make or break yung business mo. Yes. So, yun. Right now, pinag-aaralan ko pa rin yun. And hopefully, lahat ng mga shot call namin ng scaling is okay. Right now kasi scaling ako. So, I hope na mag-succeed siya. Minsan nakakatakot mag-scale. Sobra. Maraming nag-scale sa e-commerce na hindi naging successful. Yes. Kaya ngayon wala na sila. Yes. Kasi nga, hindi nila pinag-aralan and hindi pinag-isipan. Yes. Yun nga eh. So, kaya ang ginagawa ko every time na may mga important decision kami, I'll involve yung mga leads. Hinihingan ko sila ng insights, ano yung mga pros and cons pag ginawa namin to. And kapag na-weigh namin na mas mataas yung mga pros, itutuloy namin. Kasi mahirap naman na lagi lang kami nag-play ng safe side. So, lalo hindi din sa kami inyo mag-grow. sa a service provider, hindi biro na, hindi ka mag-scale. Kailangan talaga pag tumaas yung volume ni client, hindi pwedeng, kayo na muna. Kasi hindi na namin kaya. Yes. So, kailangan may projections ka rin. Kasi hindi pwedeng si client ang mag-adjust. Yes. Mentioning projections, yan yung napakahirap kasi hindi natin alam kung kahit may data ka, ay review 1 year data, 2 years data, kahit mayroon kang pattern, pwede siyang mag-iba. Just Yes. like this year, supposedly off-peak pa yung March, April, May, pero nag-peak season kami. So, hindi yan calculated. Kaya dapat talaga importante binabantayan ko yung numbers on a daily basis, weekly basis, monthly basis. Kasi I would know, makikita ko dun yung patterns eh, because numbers don't lie. Yes. So, ipapakita niya sa iyo yung dapat mong gawin. At sa amin bilang service provider, kailangan may tapang kami na mauna mag-scale prior si client. Kasi pag Yes. nauna ang sales, hahabulin namin yun. And mahirap maghanap ng quality employees. Yes, yun pa. Hindi naman Na namin mabilis pwedeng talaga mag-pack. Hindi naman namin pwedeng okay nga lang kahit mabagal eh. Pwede ka magpadami ng tao kung kailangan. Pero yung quality ng pagpapak or quality ng service, yun yung hindi agad-agad may tuturo. We need 1 to 2 months for Kasi that. sa isang service provider, pag nagkamali ka ng isa, dalawa, kahit marami na yung na-serve mo na maganda, makikita pa rin yun ni client. Yes, Tama? So, exactly. hanggat maaari, wala talagang maging problem sa operations na maling pack, tama ba? Yes. Maling pack, double pack, double yung products, or kulang Yes, yung lahat yan products. part of our KPI, no? Kasama yan sa lahat ng mini-measure namin on a daily basis. So, nakikita ko yan sa end of day report. Ang maganda. Kasi Yes. si client, if na-report mo sa kanya yung mga figures, makikita niya na okay to. Kasi actually, Yes. ang logistics medyo mahirap talaga. Yes. Ang siguro... Kayo yung parang backbone kasi ng business. Kami na Totoo yan. bahala sa sales. Nasa likod Basta kami. kayo na yung bahala mag-pack. Oo. Nandun yung lahat Kumbaga, ng gulo. actually yung tiwala nandun na eh. binibigay sa inyo ng client, sobrang taas. Yes, exactly. Imagine mo yung pinaghirapan yung sales, yung malaking Yes. puhunan nyo nandun. Tapos makakancel. Tapos ipapasa nyo sa third-party provider. So, for that, sobrang thankful ako. Kaya nga sabi ko, pag pinagtiwalaan mo ko, itotodo ko talaga. Yes. So, kailangan ganun din yung mindset ng lahat ng employees ko. And for me, to be able to do that, kailangan align kami lahat. Pare-pareho kami ng mindset. Naniniwala ka ba na ang employee ang asset ng company at pwede rin siyang maging parang maging downfall? Yes. Yes. 100% definitely, no? So, Kaya we need sabi to ko, choose the right people. Yes. Sometimes hindi din yung makakapasok sa'yo, hindi din agad tamang tao. Yes. So, kinoculture siya. Naniniwala ako doon. So, nade-develop siya. So, meron akong leeway for that na sa company namin, okay lang na hindi ka perfect. Hindi namin ine-expect na maging perfect. Ine-expect namin magkamali ka. But the thing is, kailangan pag nagkamali ka, be accountable, Yes. be responsible, and then make sure lang na hindi na siya maulit.
So, ganun. Ano yung mas mahalaga sa'yo? Attitude or skills? Attitude, of course, Yes. number one. So, we need a good behavior first, a good work ethic first, bago kita turuan ng skills. Ako as a leader, hindi mo ako mapagtuturo hanggat hindi tama yung behavior mo. Ayoko nagsasayang ng oras. Yes. Ayoko Mahalagang nang sinasayang- oras natin. Ayoko nang sinasayang ang oras ko. Hindi mo ako mapagtuturo ng kahit anong skills kapag feeling ko hindi pa tama yung mindset mo and attitude mo. And feeling ko I cannot work with you or I cannot trust you. So, yun yung number one ko. Kaya pag ako nagturo na, ibig sabihin nun, tama na yung behavior mo, skills na lang yung pupukpukin natin. Oo, kasi ang skills madali nang matuto pag okay yung attitude. 'Di ba? And behavior ng tao. Yes. Kasi maraming parang na-experience ko din, maraming skilled workforce or employees, pero hindi sila parang sa culture ng company. If hindi sila belong or hindi nila ma-adapt yung culture ng company, mahihirapan sila kahit pa sila, magaling sila. Kaya nire-review namin yung performance, no? Yung sinasabi mong type ng employee, those are employees na able but not willing. Yes. Alam Medyo mo yun- marami yung parang, Oo. alam ko na yan. Oo. Pero hindi 100% binibigay. Mediocre level lang or yung sa tingin niyang enough lang to survive. So, gusto ko sa mga employees ko, 100% ibigay mo sa akin. Kasi pag binigay mo yung 100% mo sa akin, i-reciprocate ko yan through rewards. Yun. Swerte ng mga empleyado ni Miss Ray. Swerte din ako sa kanila. To Yes. be honest. Swerte din ako O, sa kasi kanila. kung wala sila, mahirapan naman din ang Pagka nga business. nagte-thank you sila sa akin, guys, thank you. Thank you for taking care of my company. Yun. Ayun. Kasi sila talaga yung assets. Yes. Pero, kailangan nating piliin. True. Kailangan strict ang boundaries